Ano ba ang tamang order ng pagtabi ng pera? Bago ako sagutin yan, gusto ko munang umupo ka ng komportable or maghanap ka ng pupwestuhan mo kasi napaka-importante po itong i-discuss ko po sa inyo. Una-una, ako po masasabi ko wala po talagang tamang formula ng pagtabi ng pera or tamang formula ng cash flow sa bawat tao. Kasi marami pong pagkakaiba-iba tayo, depende pamilyado ka ba o hindi, single ka ba or hindi. Ikukwento ko na lang po yung pananaw ko sa pag-handle ng pera, paano ako nagsimula at paano ko po narating kung nasaan man ako right now. Unang-una para sa akin, I'm a red personality. Hindi ako masyadong madetalye, hindi po ako mahilig mag-compute na magkano nagastos ko ngayong araw na to, sa rice, sa pamasahe, sa ganun. Hindi po ako. More on, buo na yung pera ko, tapos doon na lang ako magbe-base. Kasi since ayaw ko po magbilang example, may baon po akong 200 pesos per day. Ngayon, sa 200 pesos na yun lang po talaga ang pwede kong gastusin. Regardless, kumita po ako ng malaki. Ako, naalala ko dati, siyempre, nung nagsisimula po ako, lahat ng klaseng tipid na pwede ko pong magawa, ginagawa ko. Hindi po ako dati bumibili ng bottled water kasi lagi po akong pumupunta ng food court. Doon po ako kumukuha ng tubig kasi para sa akin, ang laki po ng matitipid ng 10 pesos na isang bottled water. Kung makakatatlo ka isang araw, that is 30 pesos na. Eh kung maglalakad lang naman pupunta akong food court, doon ako magre-refill, di makakatipid ako. Alam ko rin po yung mga kakainan ko na sobrang mura. Doon po talaga ako laging kumakain kasi end of the day, ang importante naman, mabusog ka. Paminsan-minsan kumakain po ako sa masasarap pag meron po akong magandang nagagawa. In short, example, for today, kumita ako ng 1,000. Pwede po ako gumain niya ng mga 200 pesos na worth na food. Tapos yung 700, itatabi ko po yun. Or 800, itatabi ko po yun. The following day, kumita ako ng 50 pesos. Hindi po ako pwedeng kumain masarap kahit na po meron pa akong pera nung yung yesterday, may pera pa rin po ako. Iba yun. Kumbaga for me, daily lang po ang computation ko ng nangyayari sa akin. At ang naalala ko dati, nung medyo malaki-laki na po ang kinikita ko. Dati po, ang expenses ko po is almost 40,000 pesos. Naalala ko to, 20,000 ko po panghulog ko sa kotse, tapos 20,000 ko naman po is pangkain, panggasolina, so on and so forth. Meron po ako noon na pagkakataon na kumita po ako ng medyo malaki-laki na yung lahat po ng kinita kong yon hinulog ko po sa bangko. Doon po kasi kumakaltas yung pang-monthly ko ng kotse. Hinulog ko po yun doon. Nakabayad po ako ng more than a year. Kaya sa akin, yung sinasabi na mabuhay ka na parang hari, hindi ko po talaga ginagawa yan. Sinunod ko pa rin po yung ugali ng Chinese na even kumikita po ako ng malaki, minsan nag-lifestyle po ako, pero mas madalas po talaga lahat ng klaseng tipid ginagawa ko po talaga. Kasi para sa akin, importante po ang kumita ang pera. Pero importante rin po na marunong ka magtipid sa pera kasi parang kinita mo na rin yan. I try to imagine this. Kung ang gastos mo 1,000, biglang kaya mo palang 500 pesos. O di dulo, para kang nakasave kasi kumita ka pa rin ng 500 pesos. And sunod, lahat po ng pera ko, nilalagay ko po siya, ginagastos ko po siya sa mas lalong kikita po ng malaki. Yun po talaga naging kasi ang nagiging mali ng karamihan, pag kumikita ng pera, maggagastos para sa isang gastusin na lalong maggagastos sa kanila ng pera. Sa totoo lang po, nung ako po nagsisimula, I need to be selfish. I need to be selfish pagdating sa pera. Kung hindi talaga practical, hindi pa ako gumagastos. Habang nagkakapera ka, dadami po kamag-anak mo, dadami po ang hihingi ng tulong sa'yo. Medyo nagiging kuripot po talaga ako that time. Kung hindi po siya akma sa budget ko, hindi po ako nagpapadala sa mga konsensya na nagbago ka na, kumita ka lang, yumabang ka na, kumita ka lang. Hindi ko po yun. I really don't care kasi natutunan ko po siya in a hard way. Bakit ko siya natutunan? Kasi nung bumagsak po negosyo ng parents ko, hindi po ako masyadong nadadala po ng mga pakonsensyang ganon. Kasi nung bumagsak po ang negosyo ng magulang po namin, dun ko po nakita gaano kahirap maghanap or manghiram ng pera pag ikaw na po ang nanghihiram. Kaya yung pain pong yon, naranasan ko yon. And because of that pain, dun po ako naging matibay, tumanggi sa mga iba't ibang tao na lumalapit. Pero again, hindi ko po sinasabing hindi po ako tumutulong. May budget lang po ako sa lahat. Kaya tip ko po sa inyo, gumawa ka ng customized na budgeting na akma sa personality mo, akma sa sitwasyon mo. Kasi katulad sa akin, example, ito lang yung budget ko pang tulong. Pag naubos na to, hindi mo na ako pwedeng hingian pa. Baka pwede ka magantay next month pag may budget ulit. Pero pag wala, hindi talaga. Ito pala bigla ko nang naisip, classmate. Pinakamaganda na reference nyo, maghanap ka ng mga malalaking negosyo
gayahin mo kung paano ang cash flow nila. Yan po ang pinakamaganda. Kasi iba ang decision making ng taong mag-isa. Di ba? Pag hiningaan ka ng pera, napagsasabay kasi natin yung personal money sa business money. Kaya dun po sumasablay-sablay talaga tayo. Kaya mas maganda, i-separate po natin yan. Kaya yun lang po siguro, classmate, ang magiging assignment ko. Hindi ko madidiscuss lahat sa inyo, pero pinaka-importante, kung nagsisimula po kayo, wala kayong ibang dapat gastusan kung hindi yung mga bagay na mas magpapasok sa inyo ng pera. Yung mga bagay na pwede nyo naman itipid, itigil nyo. Kung nagyoyosi po kayo, kung kaya nyo naman itigil, much better itigil nyo. Ang mahal-mahal na po ng yosi, hindi pa maganda sa pakiramdam. Mga milk tea na yan, mga coffee na mahal, kung pwede ka naman magkape ng Nescafe lang, okay lang po yan. Wala naman pong masama sa nag-uumpisa. Pero pag medyo makakaluwag-luwag ka and okay naman, then go for it. Kasi po ako, nung nagsimula talaga ako, lahat ng klaseng tipid, ginawa ko. Lahat ng pwedeng pagkakitaan na pera, ginagawa ko. Isa pa pala, classmate, hindi po ako tumatanggi sa isang trabaho na nagpapasok ng pera. Nung ako po, ginagawa ko na po yung network ko, I could still remember, natutulog po ako pag wala na po talaga akong pwedeng kausapin. Nagpapahinga po ako pag wala na po akong pwedeng kausapin kasi I always believe, the moment ginagawa ko yung negosyo ko, ibig sabihin nagpapasok yan ng pera. The point na magiging tamad ako, the point na tatanggihan ko yung negosyong trabahong ginagawa ko, parang tinanggihan ko na rin po yung perang papasok sa akin. Kaya yun po ang pinakamaganda na bigla lang sumagi sa isip ko na maging realization po ninyo. Sana pag nagsisimula ka, itodo nyo na po sipag. Habang bata ka, itodo mo na sipag kasi mas masarap po magpahinga. Lalo na ako, nasa 41 na po ako. Kahit papaano, medyo maganda rin po nangyari sa akin. Kaya inubos ko po talaga yung sipag na pwede kong gawin. Kaya ngayon, medyo okay na rin po nangyari. Kaya kung ikaw, gusto mo lalong gumanda buhay mo, ano pang inaantay mo? Simulan mo na ngayon. Marami kang failures na dadaanan, marami kang sablay na desisyon na gagawin, marami kang perang pwedeng lumipad, pero ang importante, mas maaga ka nagsimula, mas maaga kang matututo, at mas maaga ka rin gaganda buhay mo.